magandang araw po sa inyong muli. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Talakayin ko po sa maiksing sandali ang pinamagatang being thankful. Okay? Yung pong bilang Kristiyano, dapat tayo ay laging mapagpasalamat. Malinaw po ang sinabi sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." In everything, give thanks. Malinaw po yan din sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Napakahalaga po ditong pagpapasalamat mga minamahal, mga kaibigan, sapagkat sobrang dami ng ginawa ng Diyos sa atin, sobrang daming ibinigay, mga pagpapala, himala, pag-iingat, pagdurugtong ng buhay, pagtustos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Madami. Kaya nga hindi ko nakakalimutan yung song na "Count Your Blessings, Name Them One by One." Ngayon, alam nyo ba na dito sa Bible, meron din pong pangyayari sa Luke chapter 17 na kung saan ay may lumapit at nagmakaawa sa Panginoong Hesus, bagamat hindi sila nakalapit ng todong lapit kasi sila yung mga meketong, yung 10 meketong. Yan po ay nasa Luke chapter 17, 11 to 18. Sad to say, kung babasahin niyo yung Luke 17, 11 to 18, to make the story short, nung sila'y nangagsigaling, iisa lang po ang bumalik para magpasalamat. At alam nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa 17 ng Luke, verse 17, ay ganito. "At pagsagot ni Hesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan na nga roon ang 9. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos kundi itong taga-ibang lupa." Sabi ng talatang binasa natin kanina, "In everything give thanks, for this is the will of God." Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, nais ng Diyos na tayo laging magpasalamat sa anumang bagay, kay malaki, kay maliit, kay anuman yan. Sabi, this is the will of God, yung pasalamatan siya. At nung magpagaling si Jesus ng 10 meketong, hinahanap niya yung ibang gumaling, bakit iisa lang ang nagbalik? And to tell you the truth, sa kalagayan natin ngayon sa mundong ibabaw na ito, maraming pinagpala ang Diyos, maraming pinagtagumpay, maraming biniyayaan, pero sad to say, kakaunti ang bumabalik para kilalanin ng Panginoon, pasalamatan siya, purihin siya, sambahin siya. So, kahit sa mga laman ng panalangin natin, alam nyo kung tatanungin natin ang ating mga panalangin, mas marami ang prayer request, hingi, problema, karamdaman, kailangan ng trabaho, may suliranin, puro hingi, kakaunti ang pasasalamat. Pero sabi ng Bible, in everything give thanks. Pwede po ba kapag narinig nyo itong mensahe na to sa ating APK series, pwede po bang maging challenge sa atin na magpasalamat tayo lagi sa Diyos sa anumang bagay na ating kinalalagyan ngayon at kung ano na yung ating mga narating na at naabot na? Marami po Magpapasalamat ka sa talino, pag-iingat niya, kalusugan, kabusugan, may tahanan ka, nakapagdaramit ka, may trabaho ka, sumusweldo ka, na nararanasan mo mabusog, sumaya, payapa ka. Marami mga minamahal. Maraming dapat ipagpasalamat. At alam nyo, kapag narinig nyo itong ating talakayan na ito, pinakamaganda pagkatapos nating pagbulay-bulayan ito, yun tayo ipipikit sandali at ihingi ng tawad sa Diyos kung tayo nakakalimot o nalalayo, tapos magpasalamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos, biyaya niya, awa niya, pagliligtas niya, katubusan natin sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, nag-aalok siya ng buhay na wala hanggang sa langit, glorified body, pribilehiyong mapaglingkuran siya, mga answered prayer, karamdaman na pinagaling, ang dami po. In everything, give thanks, for this is the will of God. So sana po kinapulutan nyo ng aral itong ating talakayan ngayon. Huwag tayong maging katulad nung 9 na meketong
na pagkatapos matanggap yung kailangan nila sa Panginoon, babay na, baliwala na. Maging katulad tayo nung isa, bumabalik, nagpapatira pa, sumasamba, na-appreciate yung ginawa ng Panginoon. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.